What's up mga kapadyak? In this video, meron tayong i-unbox dito na Shimano group set. Buksan muna natin para makita nyo na. Pag sinabing group set, kumpleto na yan. Ayun yung bawat component ng drivetrain ng bike natin. Group set yung tawag doon. Nandito sa loob ng malaking box, yung bawat component ng drivetrain. Sa Shimano, puro mga naka-box bawat isa yan. Ilabas lang muna natin. Ang guarantee mo na legit yung mabibili mo na group set is pag galing siya sa official dealer ng Shimano dito sa atin, and naka-box yan. Bawat components, may box, may packaging. Labas lang muna natin, isa-isa. Ito mga kapadyak, yung Shimano Q's na group set. Isa-isahin natin yung mga pyesa na kasama na buo ng Shimano Q's. Ito yung Shimano Q's U6000. Ang setup na ito yung crankset. Check natin. Ayan yung itsura ng Shimano Q's na crankset. So, 1x setup, isa lang yung plato. Haba ng crank arm na ito, 165mm. Ako kasi nasanay na gumamit ng crank arm na 165. Since ngayon, medyo marami na rin choices para sa mas shorter na crank arm. Why not, di ba? Yung mga common kasi na nakikita natin na crank arm length is 170, 175. Dito sa Shimano Q's na crankset, ang choices mo sa haba ng crank arm ay 165, 170, 172.5 at 175mm. So marami kang option na pwede mapagpilian sa haba. Depende sa preference mo. Depende sa gusto mong sipain. Akala ko nung una, pag sinabing Q's, medyo mabigat. Pero first impression dito sa crankset, hindi naman pala siya ganun kabigat. Mga kasama ng crankset, syempre ito, yung chainring, yung kanan na crank arm. Tapos etong preload cap, may kasama siyang preload cap. Paperworks, yung mga manual. Then etong kaliwang crank arm. Ito naman yung cassette na gagamitin natin dito para sa drivetrain na to. Ito yung LG 400 na 11 speed. Sa Shimano, since yung Shimano Q's gumagamit yun ng Link Glide technology, yung acronym or code sa mga parts na nilalagay nila is LG. So before kasi HG, Hyperglide, yung mga dati na Hyperglide, ngayon Link Glide. So ito, nakalagay dito, LG 400. So ito yung pang 11 speed, may dalawa kang pwedeng mapagpilian, pwedeng 11 to 45T, pwedeng 11 to 50T. Nag-iiba yung pinakamalaki niya na kag. So 45T usually kung gusto mo mas magaan, pero karaniwan na pinapares yun sa 2x na setup. So since tayo 1x, 1150 yung kasama dito, 50T yung pinakamalaki. For 1x yun. Kung ito 2x mo yung 50T, hindi advisable eh. Medyo mahihirapan yung pagkakatono nun kasi masyadong malaki. So ang advisable na setup dito, kung 50T gagamitin mo, sa 1x mo siya ipapares. So buksan natin. Paperwork sa loob. Tapos, ito na yung mismong cassette. Ayan yung Link Glide cassette. Akala ko talaga pag Q's, sinasabi pinabigat daw. Kasi para daw matibay. Pero sa impression ko ngayon, pag ginahawaan ko yung mga component, hindi naman pala siya ganun kabigat. Parang mas mabigat pa nga yung mga sari-saring ibang mga brand, yung mga no-name brands na mga cassette. Compared dito sa Q's na cassette. Andito yung maliit na kag, tsaka yung lock ring. Tapos, ito yung mismong cassette. Hollowed yung pagkakagawa dito, so mas napagaan siya. Ang kagandahan kasi sa Q's, ang sabi ni Shimano, dinesign nila yun na pangmatagalan. So yung mga ganito, tatagal talaga bago mo siya kailangan mapaltan. Ang jump nung pinakamalaki is 36, 43, tapos 50. Etong Q's na cassette, kahit sinasabi nila na Link Glide siya, pwede mo pa rin itong magamit dun sa mga karaniwan ng mga hubs natin, yung gumagamit ng HG na spline or Hyperglide na spline. Kasi yung spline dito sa loob, pareho lang din naman. Same lang kung ano yung ginagamit ng mga hubs natin ngayon. Sa HG pa rin, papasok pa rin to. Pwede mo pa rin siyang gamitin doon. Ito yung chain, LG 500. So, Link Glide chain din. Kasi LG yung code niya. Pero nakalagay dito HG. So, pwede mo rin itong gamitin sa hindi Link Glide na setup. Ang maganda pa dito, pwede siya ng 9-speed, 10-speed, 11-speed. May choices ka kung gusto mo 116 na haba or 126 or 138. May quick link na din to nakasama. Para madaling ikabit yung chain, madali lang din kalasin kung need mo siya kalasin. Ito naman yung BB na kasama sa set na to. RS501 na may 68mm na haba. So yung 68, usually yun yung ginagamit sa mga road, sa gravel, or basta yung meron kang 68mm na bottom bracket. Plus may option din ng 70mm na haba, yung mas mahabang bottom bracket. Para yun din sa sleeve. Etong plastic sleeve na nagpo-protect doon sa mismong spindle nung crankset. 24mm yung spindle na kasya dito. So syempre sa Shimano, puro mga 24 lang din naman. And eto is threaded. Ayun yung grease. Mapapansin nyo yung kulay green sa loob. Ganyan yung grease
fuse na ginagamit ni Shimano. Ito naman yung hydraulic brake hose na kasama. So, dalawa na yan. Isang pangharap, isang panlikod. Magkaiba ng haba. Syempre, mas maiksi yung pangharap. 1,000 millimeters yung haba na itong pangharap. Tapos 1,700 naman. Itong panglikod. Sobra-sobra na yun. Sa set na to, yung rotor, kahit ano namang rotor pwede mong gamitin. Itong nandito sa atin is yung RT54. Center lock yan. Hindi yan yung pa 6 bolt. Usually sa mga gravel bike, center lock yung rotor na compatible sa mga hubs or sa mga wheelset na ginagamit sa mga gravel bike. Tapos may kasama na rin siyang lock ring din. Siyempre, pares, 160mm. Sakto na yun para sa gravel bike. Ito naman yung STI or yung shifter tsaka brake lever na kasama dito sa Q's. Ito yung U6030, may pangkanan, may pangkaliwa. Ang pagkakaiba nila, since 1x lang tayo, ito pangkaliwang lever, wala siyang shifting mechanism. Preno lang talaga siya. And nakalagay sa box, brake lever lang. Dito naman sa pangkanan, dual control lever kasi dalawa nga naman yung kinokontrol niya. Pampreno, tsaka pang shift. So, ito is, pwede siya ng 10 speed, pwede siya ng 11 speed. So, buksan natin. May kasama ng cable, tapos ito yung pinaka-lever. Ganda, parang GRX na din, no? Matangkad yung ulo ng hood. So, pag hawak mo, tapos textured din yung kanyang hood cover. Pag hawak mo yan, hindi madulas sa kamay. Meron din ditong texture sa ilalim, may grooves din dyan. Matangkad yung ulo, so hindi dudulas yung kamay mo. And hindi siya yung sobrang taba na mahirap kapitan kahit maliliit yung kamay. Tapos, eto, stock setup niya, madali pa rin abutin yung levers niya. Kahit siguro sa akin to, hindi ko na to need na i-adjust pa yung reach kasi hindi ganun kalayo yung reach niya. Pero meron pa rin tong adjustment para sa mga may maliliit na kamay. May nakalagay lang na logo na Q's dyan. Alam na kagad, Q's yan. Tapos, syempre, wala na siyang display indicator para dun sa kung ano yung gear na ginagamit. Kaya malinis tingnan. And fully internal. So, wala na cable na naka-expose sa labas. Kaya malinis. Tapos ito is hydraulic siya. Gamit ng mga hydraulic hose, connect siya dito sa brake caliper. So dito sa setup na to, ang nakapare sa U6000 RS400 na series. Ito yung caliper na pwedeng gamitan ng Icetec na rotors, Icetec na brake pads, yung may fin. So pwede dito. Tapos syempre flat mount. Yun naman na yung common and modern standards pagdating sa brake mounting na ginagamit sa mga road disc at lalong-lalo na syempre sa mga gravel bikes. Plus ito naman yung RD na U6000. Ito specifically is 1x, tapos pwede pa rin siyang 10 speed, pwede rin siyang 11 speed. Ayan yung Q's U6000 na RD. Maganda dito, meron na rin siya nung clutch na switch. So pag naiangat mo yan, mas titigas yung tension ng spring, hindi masyado mag-occur yung chain slap or hindi hahataw-hataw masyado yung kadena ng bike mo, lalo kung nadadaka sa mga trail, sa mga malulubak. Meron na siya nun. And ito yung kaya na gumamit ng ganito kalaki na cassette, pang 1150. Halos yung design niya hindi rin nalalayo sa mga 12-speed MTB RD. Parang trickle down tech yung nangyari. Kung ano yung meron dun sa mga nakikita natin sa 12-speed na MTB na RD, nilagay na rin dito. Malaki na rin yung pulley na gamit niya. Tapos, same nga dun sa mga pang MTB. Naka-offset yung pwesto ng pulley. And mga padyak yung Shimano Q's U6000 na set. Ito yung pang 1x11 speed na setup. For gravel bike, ito yung pwedeng gamitin. Ang kagandahan sa Q's, pwede siyang i-interchange between different model din ng Q's. So, halimbawa, Q's na 10 speed, Q's na 11 speed. Pwede mo silang pagsamahin. Hindi mo lang pwedeng gawin is isama yung Q's sa hindi Q's. Magkaiba kasi sila ng cable pull eh. Pwedeng hindi mag-shift ng maayos, pwedeng hindi mo matono. Rule of thumb, Q's na shifter, Q's na RD, pwede yan. Kahit anong speed, pwede mo pagsamahin. Kung Q's din na shifter na pang MTB, paparehahan mo na itong Q's na RD na to. Pwede rin. Isang RD, dalawang klaseng shifter. Kung parehong Q's, walang problema. Gagana yun. Basta, ang tatandaan nyo lang, Q's na shifter, yung RD, dapat Q's din. Hindi mo pwedeng haluan ng hindi Q's. Pero what if bumili ka lang ng Q's na shifter RD, pwede bang gumamit ng hindi Q's na cassette doon? Pwede naman. Pero hindi mo alam mo ma-maximize yung link glide tech na ginamit dito ni Shimano na kung saan mas maganda yung shifting. Ito kasing Q's na cassette, built talaga to na pang matagalan, na matibay. Good to pang daily, pang workhorse na bike. Kung nakakiss ka na ng shifter RD, why not kumpletuhin mo na? Mag-kiss ka na rin na cassette, mag-kiss ka na rin na chain. Para yung setup mo, pang matagalan na yun. Other components dito na hindi siya Q's specific. Etong caliper, ito usually nakikita ko rin to sa road tsaka sa gravel, yung caliper na to. Etong BB, ganun din, hindi rin siya Q's specific. Etong rotor, ganun din, hindi din. Pero pwede bang hindi gumamit ng Q's na crankset? Pwede rin naman. Kaso, sayang naman yung dinesign ni Shimano do sa link glide tech niya na pag yun pinagsama-sama mo, mas magiging maganda yung shifting performance ng bike mo. And syempre, pag sinabing Q's nga, eto, yan, mas pangmatagalan yan. Yung mga ngipin yan, mas matagal yan bago mapudpod. So kung yung setup mo,
why not set mo na lang Qs. Etong Shimano Qs for gravel, ito yung mas budget-friendly na option kung hindi mo kaya yung price ng GRX. Namamahala ka sa GRX, mag-Qs ka. Hindi ka naman din bibigoyin sa performance na itong Shimano Qs na drivetrain. Tapos kung magsawa ka pa, gusto mo i-flat bar yung gravel bike mo, palit ka lang ng shifter na pang MTB, na Qs din, pwede mo siya magamit. Or kung ang una mo nabili is Shimano Qs na pang MTB, bili ka lang ng shifter na pang drop bar, pwede mo na rin siya magamit sa drop bar na setup. Check nyo na lang mga kapadyak sa mga authorized Shimano dealers. Kung interesado kayo na bumili ng Qs, ito kakabit din natin to sa gravel natin para matesting din natin. Gagawan din natin ng vlog yun, abangan nyo na lang. Subscribe para hindi nyo ma-miss yun. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.